kami iyong salita.
mapili natin yung hindi ko. Ngayon, sa Eric, salamat sa Panginoon na tayo muli ay sama sa umagang ito. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay dito sa verse natin pupunin ang ating mensahe, yung the day of the Lord, ang araw ng Panginoon. Dito sa ating text, sinabi niyo rin sa verse 10, sa pagdarating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang kalangitan sa araw na yan ay mapaparag, masabay ng malaking urong, na sa mga bahay na nasa langit ay mapupunaw sa matinding init at ang lupa at ang mga launan sa lupa ay parang matutunog. Ang ating mensahe ngayon is the day of the Lord. Pag sinabing the day, ano po papasok sa ating kaisipan? Ang araw. Halimbawa, ang araw ng ating kapanganakan, ang araw ng ating pag-aasawa, diba? Ang araw ng ating pagkatapos, diba? Kumbaga yung araw ay sinakta na inaalala natin yung mga bagay na darating sa ating buhay. So yun ang ibig sabihin ng the day. At sa umaga ito, pag-aaralan natin yung the day ng ating Panginoon, ang araw ng Panginoon. At sa banal na kasulatan, kung nabasa natin yung John 3:16, sinabi niya roon, ang sumampalataya ay hindi parurusahan. So, ibig sabihin, hindi ang lahat ay parurusahan. Merong mapapahamak at merong hindi mapapahamak. Kaya nga, dito sa ating binasang teksto, ang Diyos ay mapagpahinoon. Mapagpahinoon ang Diyos. At para lang naman bawat sa atin na may isang panahon ng ating Panginoon ay pumunta rito sa lupa na namuhay siyang kasama ng tao. Bakit natin nalaman sa pagkakasayong Biblia? Na ang Panginoon kaya sa lupa ay naaral patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na ito, sa kanyang pangaral, sabi ng ating Panginoon, na magsisi sa kasalanan ang lahat ng tao. Diba? Kaya sabi ng ating teksto, na kailangan ang lahat ay magsisi para hindi mapahamak. Dito sa verse 9:39. Kaya nga sa umagang ito, tandaan natin na tayo lahat ay nagtatala sa harapan ng Diyos. Romans 3:23. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang kakayanan ng tao na mabago kanyang sarili, balik sa kasalanan. Kaya ang Diyos gumawa niya ng paraan para maalis tayo sa pagkaalipin nito. Kaya na may pagkakataon tayo bago pa dumating ang ating Panginoon, kailangan may hanggang natin ng ating sarili na tayo makapagsisi sa ating mga kasalanan. O sa kasalanan na maaaring hindi pa pinagsisisihan, meron pang pagkakataon. Kapag hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Hanggang sa mga oras nito, hindi pa rin ang nais ng Diyos. Paano sinakakalan noon patungkol sa kaligtasan ng mga tao, ay hindi ng kanyang nais sa umagang ito. Maaaring meron pang hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan, kasi pinapangalaga ng ating Panginoon ay siya'y magsisi para hindi pa maging huli ang lahat. Kasi nga, ng iba ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pero salamat na ngayon sa isang Panginoon na pinapaalala sa atin na tayo may kasalanan, tayo mapapahamak. At kung hindi tayo magsisisi, manalago tayo sa kasalanan na hindi natin napagsisihan. At bago umakyat ang Panginoon sa langit, kanyang ipinangako na siya'y babalik. Diba? Sabi niya, I will come again. Hindi si Ronald Reagan. Sabi ni Ronald Reagan, babalik daw siya. Siya'y bumalik, di ba? Tinulungan na yung mga Pilipino, mapalaya. At ang ating Panginoon, meron siyang pangako pagbabalik. Ang tanong, kailan babalik ang Panginoon? Alam ba natin kung kailan babalik ang Panginoon? Di ba walang nakakaalam?
hulaan, bitig nila na ganitong taon, darating ang Panginoon, year 2000, maalala ko pa yung aming kasamang Basti, sabi niya, baka na ng pagkain, kasi ano na, yung mga computer, zero na yung number, hindi na makakabasa kasi, entaro yun ng number ng Kaya yung aming mga machine noon, yung mga computer, ginamit nila ng project na year 2000 para kung sakali mangyari na may hindi ko gugurin yung problem ng mga nalaman na namin. At maraming mga tao noon, kahit doon sa lugar ng Kalamba, ano niya may karakteristik niya. Ang tatay ko rin yung provision, yung tawag nila yung politika. At nakakiyata sila sa mundo, iniwan na nila yung kanilang mga bahay. Dala nila yung mga pagkain, kasi yung tawar na. At hindi nangyari, di ba? Hindi nagkatotoo. Yung mga huling ko ng mga tao na ang Panginoon ay babalik na. At sabi niya, kaya marami ang hindi naniniwala. Ano nyo? Sana yung marami na ang hindi naniniwala na babalik ang Panginoon. Dahil sa mga hula di ba? Kung nagpahula ka, sa isang mga hula, at ang hula sa iyo ay hindi nakatotoo, hindi ka naman naniniwala sa kanya, di ba? Umaaring ganoon ang karamihan ng mga tao ngayon na sila ay hindi na naniniwala na babalik pa ang ating Panginoon. Pero ang sabi nga dito sa 2 Peter 3 and 9, ang Diyos ay mapagpahinoon. Mapagpasensya. Dahil marami pang mga tao ang hindi nagsisisi sa kasalanan. Yun ang dahilan kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kaya pagkakataon pa ito kung tayo may kasalanan, kayo ba tayo magsisi? Tayo nakakaalam ng ating mga kalagayan sa ating buhay ito. Tayo nagsisi na o hindi pa lumapit sa ating Panginoon, tayo nakakaalam ang bawat sa ating. Dahil ang Diyos ay mapagpahinoon. Alam niyo ang tao, minamahal nila yung kasalanan. Yung tao, talagang mahal nila yung kasalanan. Dahil sa kabila ng alam nila yung kasalanan, kanilang ginagawa, meron itong kapatid, ginagawa pa rin. Dahil masarap nga lang yung kasalanan Diba? Pag nag-inom pa, kung ito ay mag-inom, pag nalasing ka, parang ikaw na yung hari, diba? Mararang mo yung nag-inom, parang may nalasing. Yung may kayabangan, ang mikrofon, ganyan. Kaya ang tao hindi siya dapat gumawa ng kasalanan. Pero dahil ang Diyos ay mapagpahinoon, dahil marami ko ng tao ang hindi nagsisisi, hindi ko bumabalik ang ating Panginoon. Maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay babalik sa panahon na hindi natin inaasahan. Babalik ang Panginoon na hindi inaasahan ng tao. Tandaan natin yan. Dito sa 2 Peter 3, di ba? Kaya na magnanakaw ang pagbabalik ng Panginoon. Kung nalalaman ko natin na nanakawan ng ating bahay, di ba magbabalik tayo? Ganun daw ang magbabalik ng ating Panginoon. Parang magnanakaw. Sabi ng banal na kasulatan, kahit ang mga hindi o ang anak hindi alam. Kaya mahalaga na maging handa tayo mga minamahal. Kapag hindi nga natin na alam ang alam na natin, mamamatay tayo. Diba? Sapagkat din sabi ng Biblia, inakta sa mga taong matay na minsan at pagkatapos ay ang pagbuho. Ngayon, pag-aralan natin ngayon ang the day of the Lord. Unahin natin yung una, the day of the Lord is the day of destruction. Basahin natin doon sa Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 4, ang sabi niya yan, ang magsisipagsabi sa araw ng pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buwan ng araw ng mga tulog ng mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng kasimula ang paglalang. Alam niyo, sa kapanahon ni Pedro, marami na nagsasabi, saan naman doon ang pangako ng pagbabalik ng Panginoon na yan? Sabi niya noon,
Sapagkat, mula ba ng paglalaan, kasi nila kayo ito mula ba ng paglalaan, hanggang sa ngayon, na sinasabi mong babalik ang Panginoon. Nasa na kayo ng pagbabalik. Kasi niya nakakita mo ng bagay, nagaya ng kalagayan nila mula ng pasimula hanggang sa paglalaan. Diba, hanggang sa ngayon, nananatili pa rin yung mundo ito. Ilang libo ng taon ang lumipas. Diba, 2,000 years na, nakalipas. Pero, hindi pa binawasak ng Panginoon ang salimutan ito. The day of the Lord is the day of destruction. Babalik ang Panginoon para wakasan ng lupa. Tandaan natin yan. Pero sa panahon ngayon, pag-ibig ka rin yung Diyos eh. Bakit? Kapag hindi mo sa mga balik, kapag pahinumot, kahit gumagawa ng kasalanan ng tao, nandiyan pa rin yung mundo, di ba? Nag-isip pa rin sa umaga. Diba? Pag-isip sa umaga, yung isa mo nga, pag-isip sa umaga, ano yung kape niya, yung gina. Nung makita ko nga siya, naawa ako tingnan siya, yung paka niya, ano siya, yung gina niya. Ano, salug na siguro yung baga sa kainom ng araw. Siguro, kung di ako tuligil pag-inom, maaaring ganun ako, kasi addiction ako sa pag-inom. Pero ang tao, sapagkat pag-ibig pa rin ng Diyos, na kahit gumagawa ng kasalanan ng tao, patuloy pa rin ang buhay. Diba? Sabi sa Ecclesiastes 8:11 sinabi mo yun, sapagkat ang handol laban sa masamang gawa ay hindi ginagawa agad, kaya ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nagdadala sa paggawa ng kasamaan. Alam mo, wala pang hatol sa kung gumawa ka ng kasalanan, hindi naman agad sa samating, mamamatay ka eh. Pero meron ng mga tao, pag gumawa ng kasalanan, kung kahuli ka, mabarik ka, di ba? Patay ka. Pero minsan, pag-ibig pa rin ang Diyos, di ba? Kahit gumawa na ng pagkakasuma ng kasalanan, hindi pa nahuli, hindi pa namamatay, pag-ibig pa rin ang Diyos. Di ba? Meron mga nagpapatuto sa bilanggo at kanilang mga karanasan, sila ay gumagawa ng kasalanan, nagpapasalamat na hindi sila pinatay. Diba? Meron mga sinasabi. Dahil pag-ibig ka rin ng Diyos. Pero dahil nga, sa araw ng Panginoon, tapos na ang pag-ibig niya. Wakas na. Pag-ibig ko. Ang araw ng Panginoon, tapos na ang lahat. Araw na ng pagkasira o pagkawasan. Dito sa Matthew chapter 24, verse 37, nasahin ko sa inyo, dito sinabi yung pagkawasan ng mundo eh. Matthew 24, verse 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkarunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom, at mga nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw ng pagpasok ni Noe sa taon, at hindi nila nalalaman na sa pagdating ang pagbunaw at sila ay sinangay na lahat at hindi naman ang pagparito ng anak ng tao. Alam nyo, nung bunawin ang mundo ito ng Panginoon sa tubig, ay wala nakaligtas. Pero meron hindi na sa bunawin ang mundo ito. Pagkat marami ng matatalino ngayon eh. Diba? Yung, ano nga, ang tao rin, nila sa Mars na nila. Diba? Balitaan nila, marami na sa mag-immigrant sa Mars. Ayaw na nila dito sa mundo ito. Ay kung magulang ang mundo ito, sila nasa Mars, hindi ba sila kasama? Alam nyo, matatalino na ang tao ngayon. Maaaring sinigagawa na rin ng isang malaking tao, kagaya nyo rin kung sa tubig. Ang pagbulo ng mundo, marami pa rin makaliligtas. Pero sinasabi lang ng ating Panginoon kung paano gaya ni Noe, ganun din ang pagdating ng anak ng tao. Diba? Sinabi, nag-aasawa, iniinuman, nagkakasayahan. Yan ang takbo ng mundo ngayon, di ba? Na hindi sila nalalaman na isang araw babalik ang Panginoon. Ganyan din ang dadating ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Nagaya ni Noe, sa kanyang sinasabi ng mga tao isip-isip. Kahit araw na linggo, trabaho. Walang
walang araw na ibinigay sa Panginoon. Basta trabaho, para kumita ng pera, para mag-asawa ng maganda, magkaroon ng bahay ng maganda, magkaroon ng sakyan. Pero hindi nila nalalaman sa isang araw babalik ng Panginoon. Kaya nga umagang ito, sa pagbalik ng ating Panginoon, tapos na yung pag-ibig. Tapos na yung pag-ibig ng Diyos. Na pagdating niya, doon pala tayo magsisisi, hindi na. Alam niyo, yung maganda yung aral ng sekta ng religion, kaya tinatanggap nila, na babalik ng Panginoon, secret. Sorry, may mga ano lang makukunin, naglang matitira muna. Sabi nila, yung natira, pwede pang magsisi. Maganda na aral niya, muna totoo din, di ba? Yun ang gusto ng mga tao eh. Bakit ako magsisisi yan? Yung pwede pa naman sa next time pa. Kung magsisi agad ako, gusto ko naranasan yung alayawan ng mundo. Pero mapandaya ang aral ng mundo ito. Kung religion, ginagamit na rin yung diablo para mahikayan ng tao eh. Pero wala nang pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Pagbabalik niya, tapos na ang lahat. Hindi niya yung sabihin mo, pagbabalik ng Panginoon, doon ka lang magsisisi. Tapos na. Wala na yung pagkakataon na maririnig mo pa yung salita ng Panginoon para mapagbika sa inyong mga kasalanan at ikay magsisisi lalapit sa ating Panginoon. Tapos na yung pag-ibig ng Diyos. Kundi, ito na yung distraction. Ito na yung kawakasan. Babatakin niya na yung mundo, pinatahanan ng tao. Kaya ang ating maniwala na mangyayari ito upang tayo mapaghanda. Kailangan maniwala tayo. Kung maririnig lang natin, papasok sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga, hindi tayo maniniwala, baka dumating ang Panginoon, hindi tayo handa. At sa tayo matutungan ang raya ng panahon ni Noe, na tayo ay nagbabalak ng mag-asawa, nagbabalak ng mag-abroad, hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, doon wala darating ang ating Panginoon. Diba? Hindi ang pagdating ng Panginoon, sinabi ng ating Panginoon yun. Na nakikipagdalaan ka sa iyong mga kaibigan, hindi na linggo, narito ka sa panambahan, ipinagtaliwan mo dahil birthday na iyong kaibigan. Diba? O meron isang kasalanan sa mundo na hindi mo matanggihan. Pero kung panasumpungan ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, paano na? Diba? Distraction na. Kasama kang mawawasa. Kasama kang mapapahama sa mga taong hindi naghanda sa pagbalik ng ating Panginoon. Kaya sa araw ng ating Panginoon yan, yung mundo ito natin nakikita, wala ito. Pero yung mga saksi ni Jehovah, hindi naniniwala ang mundo ay nasisira. Magandang ang impyerno o ito na rin mundo. Talagang pang-aaral ng demonyo, tinatanggap din naman ng mga tao. Magbibihing ka lang ng maganda, ayos na. Diba? Magbabahay-bahay ka rin, okay na. Diba? Kaya ang dalawang sa Panginoon na hindi yung tinanggap nating aral. Amen. Alam natin na ang Panginoon ay babalik at wawasakin niya ang mundo ito na inisirahan ng tao. At kung tayo yung matutungan na may kasalanan, mapapahamak tayo. Mapapariwala yung ating isa-isa kaluluwa. Kaya kahit ang pag-aaral mo sa mundo ito, kung may naging mayaman, hindi lang may tutungkot yan sa halaga ng iyong kaluluwa. Kaya mahalaga sa harapan ng Diyos sa umagang ito. Kaya bago dumating ang pagkasira ng mundo ito, kailangan ay handa na ang iyong sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya huwag natin palampasin ang salita ng Panginoon. Bagaman matapos ito, bagaman itinisabi na, parang dalawang sword na dalawang tali magkabila, alam tumatagot sa ating kalooban. Alam niyo yung parang ito salita ng Panginoon ng pag-i-matin sa anniversary sa lugar ng Santa Maria. Parang ako yung tinatamaan ng mag-retreat. At nung may panawagan, lumapit ako. At kahit na ako'y iyak
siya, kalusurin ito parang bata. Hindi ako nahilulubag kasi napalagay ko eh. At ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin. So, ang salita ng Panginoon na umuusan sa atin na lapitan natin siya, huwag tayong mahiya. Hindi man niyo magsisisi sa kasalanan kung yun ang ating kalagayan. Sapagkat yung kasalanan na yan, kung hindi maaari, yun ang magdadala sa ating sa distraction. Kaya nga, ang araw ng Panginoon, pagtubalik niya, distraction na. Pangalawa, the day of the Lord is the day of judgment. Yun yung pagkatol. Kung mapatayin mo din ng Biblia sa Economic chapter 5, verse 10, sabi niya nito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayan. Nawasan ang hukuman ni Cristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa ng magitan ng katawan, ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Alam niya, sa pagbabalik ng Panginoon, ito na yung judgment. Nakatulan ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya kung darating Panginoon, naharap tayo sa hukuman. Pananagutan ng tao ang kasalanan na hindi napatawad o napapisihan. Alam niyo, yung katawan natin, hindi ito yung nagkakasala. Yung kaluluwang nananahan dito, hindi nagkakasala sa harapan ng Diyos. Kaya kung ang kaluluwang yan, ang katawan yan ay nagmumura, yung bibig nagmumura, yung kaluluwang yan, hindi yung nagmumura, diba? Kung nagnanakaw, ang kaluluwang niya, hindi na nagnanakaw, hindi nagmumura, o nandalay ang kanyang kapwa, yun yung kaluluwang yan. Kaya ang nananagot sa harapan ng Diyos. Kaya kami namin sa Ecclesiastes 18:4, kung mapatayin dyan, narito lahat ng kaluluwa yakin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, kaya hindi ang kaluluwa ng anak ay yakin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Alam niyo, yung katawan natin, babalik lang sa lupa eh. Sa nagkabo. Pero yung kaluluwa natin, babalik pa rin sa Diyos, magtutulit na harapan ng Diyos. At ang kaluluwa sa kaya, kung yan ay hindi kasalanan, siya ay mamamatay. Mamamatay siya sa walang hanggan. Hindi siya panandali ang kamatayan lang. Hindi walang hanggang kamatayan sa impyerno. Kaya napakahirap na ang kaluluwa niya ay mapunta sa impyerno sapagkat mayroong paghihirap. Maaaring mga tao, binabaluwa tayo ng impyerno, maaaring natin. Yung tema natin, nakukulihin na patungkol sa pangaral ng impyerno. Kung maaaring tumitigas na rin yung ating puso, dahil meron tayong kasalanan, hindi na tayo naniniwala sa impyerno. Meron mga ganyan eh. Na pinatitigas ang kanilang mga puso at hindi na rin sila naniniwala na merong impyerno. Kahit araw-araw na makinig ang salita ng Diyos, hindi pa rin nagsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya nga, ito'y judgment pagbalik ng ating Panginoon. Ang maraming puso, alam nyo, lumalabas sa bibigyan. Diba, sabi ng Panginoon, mabubukalan baga ng isang bukala ng matagis o maalat. Diba, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang puso ng isang tao ay marumi yung lalabas ng kanyang bibig, subukan niyo kayo matugat sa isang tao ng kasalanan. Diba? Kung salita lang, may mura. Kung salita lang, may pagdait. Bawat salita na puro hunduan. Diba? Pero pag may isang tao na nakakausap na may takot sa Diyos, makasil siya, nalabas sa kanyang bibig. Diba? Yan, may dalol pa nga eh. Pag nakita ka, pagka sa'yo, brother, praise the Lord. Diba? Hindi yung mga taong, naglalait. Akala nila, parang biro-biro lang yung pagtawag ng brother. Natatawag yung brother, diba? Yung pagtawag yung tawag siya, brother na yun. Nagdama ako nung sabi, natawagin siya ang brother na sabi, tawagin brother. Hindi yun sa kanya ng palataya, diba?
Kasi ba't hindi mo kinatawag ng brother, brother ang tawag sa iyo. Mga ganyan eh. Pero salamat sa ating Panginoon na meron mo nakataon na marinig ang ating mga puso. Kapagkat sa judgment day ng ating Panginoon, makakaya natin yung ating mga laman ng ating mga puso. Yung mga mata ng ating mga puso, malalaman niya ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Sa pangatlo, the day of the Lord is the day of revelation. Ito yung araw ng Panginoon na araw ng kapahayagan. Dito sa Lucas chapter 12, verse 2 and 3, ito yung kapahayagan na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi niya rin sa 2, verse 2, datapot walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at matatakot na hindi malalaman. Sa verse 3, kaya nga anumang sinabi ninyo sa katiliman ay marinig sa kaliwanagan. At ang sinunod ninyo sa bulong sa mga silid ay pagsisigawan sa mga buwan. Alam niyo yung wala palang matatakpan, lahat ay mahayag. Kahit pala yung sinalitaan ng bulong, yung nagreklamo ako, nagpuro ka ng bulong. Pero nagmumura ng bulong lang, di ba? Pag nagalit siya, hindi niya pinarinig, minura niya, di ba? Makakaya din tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya lahat ng gawa ng tao, nakarecord yan. Pinapanood na tayo, mayroon lumalabas ng mga kaysa na mayroon sila mga video eh. Na parang may isang tao na kukupo, nakaplandahan sa mga ginagawa niya. Nakaplandahan. Mula nang siya'y bata pang nagkaisip, hanggang siya'y mamatay, nakaplan doon, mating ginagawa. Kaya nga, hindi ka pwede magpakunwaring babae. Diba? Hindi ka magpakunwaring banal sa araw ng ating Panginoon. O magpakunwaring kang nananamig ka ng tupa. Diba? Maraming ganyan eh. Pag nagpilit ka ng lawsuit, matawag sa'yo, brother na. Punta kayo sa bilagwan, maganda sa tawag sa'yo, pastor. Pastor ka, basta ako nila, this to Biblia, pastor. Diba? Pero maangayag yan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Talaga yung say, tunay na lingkod ng ating Panginoon. Walang malilihin. Nakarecord lahat. Kahit sabihin mo, wala kang katawa. At pangalawa. Diba? Merong mga ganyan, nakakayag na, pagpatay na yung asawa eh, diba? Malalaman na lang, meron na rin umiiyak na isa. Dalawa na pala sila, meron, idarating pang mga anak, pala yung mga anak din niya. Maglihim ng tao, diba? Napakabait ang kanyang asawa, parang may napakatapat. Yung pala, hindi niya alam, meron niya ang pangalawang asawa, na magaling maglihim, magaling magdala. Diba? Pero sa araw ng Panginoon, makakayag yung lahat ng yan. Diba? Makakayag ang lahat ng yan. Kaya ipapala sa ating lahat ng mga ginawa natin. Kaya huwag tayo magpakunwarin, harapan ng Diyos. Sabi na, magpakanutuon na tayo. Sabi nga namin yung isang briefing, ayusin mo na yung maskara mo. Sabi mo na ito eh. Kung may maskara ka, ayusin mo para magbabalik ng Panginoon. Hindi ka sabi nito yung mahayag yung kung anong talagang sino ka sa harapan ng Diyos. Sapagkat pwede tayo magtago ng mga tao eh. Diba? Pwede natin ikuti ang ating mga sarili. Pero kahit natin sa Israel, dito sa ating text ng binasa, makikita ka ng Panginoon. Amen. Kahit sa pagdako ng Pilipinas, diba? Ang God ay present. Diba? Kahit sa pagdako, naroon ng Diyos. Bakit sa daan, naroon ng Diyos. Kahit sa dagat ka, sa ilalim ng dagat, naroon ng Diyos. Hindi kayo na, natalog ng isla, naroon pa ng Diyos. Diba? Saan makatatawang tao sa harapan ng Diyos? Lahat ng yan ay mahayag sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga, maging ulyanin man tayo. Ayun yun, may mga tao na may mga ulyanin, hindi niya na alam yung ginawa ng makalanan. Diba? O dumarating na talaga sa pagka-ulyanin. Pagka hindi niya na makapagsisi, hindi niya na alam yung pagsisi
yan niya eh. Kasalanan yung nanay ni Israel, hindi pa yan eh, di ba? Nakalapit niya sa ating Panginoon. Kasi yung ulyanin, yung ano niya, yung ulyanin, yung wala na siya natatandaan. Sabihin pangalan niya, hindi niya alam eh. Kasi tinanong siya nakatira, may matanda, di ba? Tapos, sabihin niya, ito ba yan ako? Siyempre, ulyanin, hindi niya alam. Kaya nga sa pagbabalik ng Panginoon, wala ulyanin, kasi baka ngayon sa kanya yung mga ginawa niya, kapakasya sa kanya ng Diyos, kung anong ginawa niya nang siya nabubuhay pa dito sa lupa. Kaya mayroong remedyo. Yung kapahayagan na ito sa ating ginagawa, pwede marura. Di ba sabi ng Biblia, kung gano'ng layo, sila ang kanluran, gano'ng buburahin ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kung kasing kakiman daw ng barko, yung ating kasalanan, kasing daw ng tubig, yung pagkakatawag ng Diyos. Bakit sinasabi namin sa sapagkat yung kasalanan, ito yung magiging dahilan para makahamang tao, kaya hindi dapat ito laging pagpapabayaan ng pangaral. Lalo na sige, kung may nakikita tayo, nagpapatuloy na gumagawa ng kasalanan. Lalo sige ng mga matataan, di ba? Ay sa kanilang mga tenga, alas hindi na nila matakdaw, di ba? Pero makikita natin, patuloy pa rin yung kanilang magawa ng kasalanan. Kaya kailangan hindi tayo manghinawa at ipangalan ng salita ng Diyos dahil isang araw babalik ang Panginoon at mamaya ang mga gawa ng bawat isa. Kaya huwag na tayo magpakumbari ngayon. Kung ang Diyos na pumunta sa atin, lalakita natin siya para hindi na mamaya yung mga gawa natin na maayon doon, hindi na natin ang ating mga kasalanan at lumapit tayo sa Panginoon. Yun ang maganda. At sabi pa niya sa pang-5, pang-4, the day of the Lord is the great day of separation. Sabi niya, ang araw ng Panginoon, ito ay ang dakilang paghihiwalay. Dakilang paghihiwalay. Pagtukayo ng ating Panginoon. Kung babagayin dito sa Matthew chapter 25, verse 31, at sabi niya rito, dahil ako, pagtukayo ng anak ng tao, na nasa kanyang kaluluhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung nagsabi, ilulugok siya sa luklukan ng kanyang kaluluhatian. Verse 32, at sisipunin harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila ay pagbubuklod-buklodin niya gaya ng pagbubuklod-buklod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Alam niyo, masakit yung pag-iiwalay, di ba? Mahiwalay kayo sa inyong pinamahal. Yung meron kang rodyo, naghiwalay kayo ngayon ng school, di ba? Dito sa school na kabila, di ba? Parang mahirap maghiwalay, dahil yung ginagawa, sabay kayo makakain, di ba? Sabay kayo yagyay, di ba? Sabay maghiwalay, di ba? At talaga yung maghiwalay. Ano pagka nag-abulog ka, yung kasama ko nag-abulog siya eh. Medyo nung kasama ko may kasip. Medyo nung naiyak, iyak na iyak. Kaya ko anak. Paalam nyo sa mga anak, para tulis ang kawa, talagang nakabulula. Pag kumako na kasi yung airport, hindi mo na makikita yung mga mahal sa buhay. Kasi nagamit sa'yo, nakaalis na yun. Ano pala yung kalooban mo, naghiwalay kayo, di ba? Yung pag-iwalay na yun, parang sa madaling sa aking panahon lang, pero napakahirap, di ba? Gawagod para anong pamilya. Iisip na para sa anong pamilya. Mahiwalay. Pero sa sandali panahon lang yung pag-iwalay na yun, maaari pa rin silang mabalik na yung kanyang tawa, hindi kapag yung kanyang mga anak. Pero sa pagdating ng Panginoon, yung pag-iwalay na ito yung masaklap. Diba? Kung mangyayari, pamilya kayo. Pagbalik ng Panginoon, kung hindi yung tumanggap kita, maiiwan yun. Maiiwan. Kung ang isang magkakain tumanggap, yung asawa hindi niya magagaliwan ng asawa. Hindi niya makakasama. Diba? Malaki. Maghihiwalay na yun. Yung mga anak mo, mahal mo, gusto mo makasama, hindi tumanggap sa Panginoon, maiiwan mo, pagdating ng ating Panginoon. Diba? Napakasakit mahiwalay ang ating mga anak.
sa ating piling kung tayo mga magulang. Pero sa pagbabalik ng ating Panginoon, maghihiwalay. Meron sa kanan at meron sa kaliwa. Hindi mo pwedeng hawakan ang kamay ng asawa mo. Kasi pala sa kaliwa, ikaw ay sa kanan. Diba? Mga bahay yung anak mo, ang gawin mo, dito ka anak sa kanan. Pero hindi pala pwede. Kasi para doon talaga sa kaliwa, hindi na tumangkap sa ating Panginoon. Napakasakit ng pag-iiwalay, di ba? Diba, pag namatay ka nga lang, di ba? Diba, namatay ang nanay ko, masakit. Kasi naiwalay sa amin, mamimig ko siya. Ang kanyang pag-aalaga sa inyo, di ba? Yung drama dito ng mga bata, pwede ng mga nanay ko, di ba? Yung nanay namatay, di ba? Mamimig ng mga anak. Diba? Sakit, no, mag-iwalay. Sakit na yun, di ba? Yung namatay ka ng anak, namatay ka ng asawa, lalo sa pinamamahal mo, sakit. Sakit yung pag-iiwalay. Pero sa pagdating ng Panginoon, pag-iiwalay. Ang ating mga kaibigan, naiiwalay tayo sa kanila. Kung meron tayong boyfriend, hindi Kristiyano, hindi natin sila makakasama. Maaaring sasama ka ng boyfriend mo. Aliwa pa lang yun. Diba? Kaya, kung tayo ng boyfriend ng hindi Kristiyano, meron ng hindi Kristiyano. Kasi ayaw ng Panginoon yan. Dili na ng Panginoon na isa-isa. Huwag yung pagkakasawahin ng inyong mga anak, yung lalaki, yung babae, yung bigay at na hindi tuloy. Diba? Yung mga Israelita. Kasi pag ginawa niyo, yung inyong Diyos, yung kanilang Diyos, magiging Diyos nyo. Kasi mangyari yun eh. Meron talaga nangyari, meron na tayo nakita ng ganyan. Na merong Kristiyano, pagkita, nakawa ng Kristiyano, ngayon hindi na. Diba? Hindi na nagpatuloy sa Panginoon kasi ang Diyos niya, Diyos na, ang Diyos ng kanyang asawa, Diyos na yung Diyos na ngayon. Pinaniniwalaan niya yung Diyos na ngayon. Sa dating hindi niya pinaniniwalaan, baka pwede mangyari sa atin yun. Kaya yung pag-iiwalay na ikaw mangyayari mga minamahal sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kung babalik ka ngayon, kung nawa kang babalik, meron pang hindi nakapag-isip. Sapagkat makikita natin yung pag-iiwalay. Makikita natin kung sino yung tunay na lingkod ng Panginoon, kung sino sa kaliwa, kung sino ang kambing, kung sino ang tupa, pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga anak, mahal natin kayo. Nahihigit na ating mga magulang, di ba? Na nagtitiis para kahit tayo sa salita ng ating Panginoon. Paniwalaan natin na mayroong pag-iiwalay. Hindi tayo makakasama ng magulang natin kung hindi tayo tatanggap sa Panginoon. Kaya kung may pagkakataon, pagdating natin ng Panginoon, kung dumating ng Panginoon sa araw na yan, hindi tayo makihiwalay sa ating mga minamahal. Dito sa panglima, the day of the Lord is the great day of disappointment. Ito yung panghuling-huli. Na sa pagbalik, sa araw ng pagbalik ng Panginoon, mayroong dakilang disappointment. Yung, kabiguan. Dito sa Biblia, sabi na rito sa Matthew chapter 7, verse 22 at saka 23. Marami ang magsasabi sa ating sa araw ngayon, Panginoon, hindi bagal at ipangula kami sa iyong pangalan. At sa pangalan mo ay nakakalabas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang mga pangyarihan. 23, at kung magsabi, ipapangayat ko sa kanila, kailan may isip kayo na kilala kung sinayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katamparasan namin. Disappointment. Pagkabigo. Ano yung mahirap pabigo? Diba? Alamig sa inaasahan mo na nandiligaw ka, inaasahan mo. Sabi ko na yan. Mga nagkakdate ng ilang araw, basta magawa mo ito.
sasagutin ng isa. Diba? Napakasarap. Diba? Yung dami mo talaga eh. Gusto mo, yung araw, hilahin na para dumating yung araw na pinangako niya, nagsasagutin niya na, diba? Kaya mga pangako pa, yung bibigay sa sa'yo, yung mga paksa na eh. Masakit mo yung bibigay mo, palilit ka rin lang pala. Diba? Napakasakit. Pero sa araw ng pag-ugalit ng Panginoon, mayroong disappointment. Diba? Nag-aaral tayo, diba? Nag-aaral tayo, akala natin, nag-graduate tayo. Wala, hindi kasama yung pangalan natin. Hindi disappoint tayo doon, diba? Disappointment. O inaasahan natin mga magulang na tayo ay makakatapos. Hindi pala. Disappointment sa magulang mo. Na binibigay ang lahat. Sabi nga doon sabi ka na yung nabasa ko sa Facebook yun eh. Sabi ka mga ganito, yung meron kami project na Facebook. Sabi kami yung ganito yung gagawin namin. Niluloko pala yung magulang papadala mo na dyan, bigay pa kami ang kalabaw para magawa ko na yung project mo na yan. Paduloko ng mga makataan. Para ibigay yung gusto nila. Pero, kapag pala yung magulang niya, kasi mabalitaan, kaya mo palang kasama. Wala, buntis na, nililig na. Diba? Pagkalintinsan eh. Inaasahan mo, naghihirap ka, para mapatapos mo yung anak mo. Hindi pala nag-aaral. Yung mga disappointment dito sa mundo ito, masakit, diba? Inaangka mo na ikaw ay matatakal sa trabaho, hindi pala, di ba? Sakay sa trabaho, pag pinedical ka, hindi pala. Disappointment, di ba? Akala mo kayo ng dalawa, kaya magkasama hanggang sa kamatayan, hindi pala, di ba? Disappointment. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, hindi yung disappointment. Kung hindi tayo tumanggap sa Panginoon, akala mo Panginoon ka, praise the Lord. Hindi ka pala kasama doon. Hindi ka pala kilala ng ating Panginoon. Hindi ka pala tumanggap sa ating Panginoon. Diba? Disappointment. Diba? Kaya nga ang araw ng Panginoon, hindi na natin alam kung kaya sa babalik eh. Pero pagbalik niya, meron pa lang disappointment ang tao. Kala niya siya ay nasa isang magandang religiyon, maraming metro, marami siyang maganda yung kanyang alangin sa Panginoon, maganda yung kanyang bote. Ako lang, madidisappoint lang siya. Sa araw na yun, maraming madidisappoint sa mga minamahal. Pero sana hindi tayo sa loob na madidisappoint ang balik ng ating Panginoon. Hindi tayo yung ikakailan ng ating Panginoon. Hindi ka nakikilala. Kaya huwag natin ikailan ang Panginoon sa ating buhay. Diba? Marami ng pagsubok, marami ng mga disappointment na sumarapin sa buhay natin, pero ang Panginoon natin ikakailan. Diba? Saglit lang yung buhay natin sa mundo ito. Average na lang ang buhay na tayo, maaaring 70 na lang. Diba? 70 years old na yan, isan mo na ganapin yung kalooban ng Diyos. Pagbalik niya isang araw, hindi ka madidisappoint sa ating Panginoon. Kaya kailangan yung paghandaan ito, bawat isa sa atin. Na isang araw na hindi pinaniniwalaan ng mga tao, isang araw babalik na ang Panginoon. Kaya ipinapangarap ito para paalala sa atin. Hindi lang laging mabuting mahal ang ating tinatanggap. Kailangan makita natin na meron pala kapahamakan sa araw na babalik ng Panginoon na ang tao kung siya hindi ka tumanggap sa Panginoon, hindi siya makakasama. Malimutan ko siya. Kaya magpasalamat tayo sa umakang ito ng salita ng Diyos ating narin. Wala pa tayong nirigay, mga minamahal. Wala tayo mga matatagla. Ang napakahirap sa aralan ng salita ng Diyos. Sa salita ng
Diba? Mahirap na pangalan ng salita ng Diyos, ng salita. Pag sinabi mo yung salita ng Panginoon, halos hindi lumasipurihan ka, hindi kami pakikilin ng Diyos sa kanila. Hindi, huwag malakas ang iyong pandinig. Nawa mo yung palooban ng Diyos. Pero binabaliwala mo. Ano mangyayari sa karawan ng pagparito ng Panginoon? Mag-iisapon ka. Kaya nga, merong bata, merong matanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi tumatanda na. Diba? Sinabi mo yun, tumatanda kami. Kasi kayo, lumalaki kayo eh. Kasi kayo, maliliit pa. Siyempre, pag lumalaki kayo, kami naman, tumatanda na. Kaya kami nga, paparong ko pala, pabalik na kami. Diba? Sabi nga nang iba eh. Mas marami ng karanasan yung nanggaling sa doon. Diba? Baka nag-asawa na siya, alam niya may karanasan ng pag-asawa, diba? Kaya mahalaga ng pakinggan natin, mga mga magulang. Yung mga nangangaral sa atin, ang kalooban ng Diyos. Na huwag tayo mag-asawa na hindi ang kapanan ng palataya. Tayo may asawa, hindi naman ng palataya. Magsis tayo ba naman na? Nabahay natin siya sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na sa umaga nito, meron tayong pagbilig, meron tayong mga matano, meron tayong mga kaisipan na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos para mapaghanda natin ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya kahit ang araw, babalik ng Panginoon, gaya ng magnanakaw. Na distraction na mangyayari sa mundo ito, pagkatapos judgment, pagkatapos mahayag yung mga lihim ng mga tao. Mahayag. Pagkatapos mahayag, mayroong separation mangyayari. Nahayag yung kasalanan mong ginawa, pagkatapos separation mo. Nahayag yung gawa, hindi ka sisi sa Panginoon. Mayroon din disappointment naman. Kaya dito sa ating pinag-aralan ko, napakaliwanag na ang pagbabalik ng Panginoon ay maliwanag na sinutukoy ng Biblia. Kaya sabi niya, kailangan ang lahat ay magsipagsisi. Kaya kung sino man na hindi pa nakapagsisisi, mahalaga ka nakakapan ng ating Panginoon. Dahil isang kalulong hindi nagsisisi, sabi na hindi ko nga ngayon na nagkakasaya, kalagi bakit isang kaluluwa nagsisisi sa harapan ng Diyos. Kaya kung isa ka doon, lumapit ka sa ating Panginoon, tanggapin mo siya dahil sa arawan ng ating Panginoon, sa ating pinag-aralan, maaaring tuloy na ang lahat. Kaya hanggang buka para sa mga kaluluwang hanggang tumanggap sa ating Panginoon. Hindi ito kapilitan. Hindi ito sasabihin sa'yo tatanggapin mo ba ang Panginoon. Hindi ka nagsasabihan. Kasi kayo utang loob na lalapit sa Panginoon. Diba? Utang loob ang paglapit sa Panginoon. Hindi inukulang ang sasawang malapit sa Panginoon. Hindi pagka ang paglapit sa Panginoon sapagkat tayo ay pagpili. Ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya yung pagpili niya, hindi sinasakot ng Diyos sa atin. Kaya salamat ng bagay ito ng mensahe ng Diyos na ibinigay sa atin ay isang paalala, isang hamon na sa araw na yan, kung darating Panginoon, kung kailan ng Panginoon, nakakapiling natin ang Diyos sa kabilang Diyos. Wala na hirap, wala na sakit, diba? Wala na gutom, hindi na magiging sa pagod. Pero kung hindi natin tatanggapin ng Panginoon, mayroong kahirapan sa kabilang Diyos. Hindi ito yung totoong buhay na minamanan. Ito hindi professionally, kung lulus ka, kung professionally na binibigay ng Diyos, na nakakabito sa lupa, tatanggapin ka doon na nandiyan. Pero kung hindi ka pumasa, disappointment ng ating makikita. Kaya ang araw ng Panginoon, gagawin siya at hindi natin nakakasama. Ngunit kung handa tayo, makakapili natin ng Panginoon. Salamat sa may sinasay, binigay ng Diyos sa atin, sa iyong lahat ay tumayo.